Sa isang panayam, sinabi ni Erice na seryoso at mabigat ang nilalaman ng mga dokumentong naglalaman umano ng palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Tinatalakay umano sa mga mensaheng ito ang galaw ng pondo at posibleng komisyon sa mga flood control project, mga proyektong pinondohan ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Binigyan diin ni Erice na kung totoo ang mga ito, malinaw na usapin ito ng pananagutan, transparency at integridad sa paggamit ng pera ng bayan, hindi lamang simpleng issue ng politika. Sa naging text exchanges, nabanggit din umano ang pangalan na Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto bilang mga tumanggap umano ng pera, isang mabigat na aligasyon na ayon kay Erice ay dapat harapin sa pamamagitan ng formal at bukas na investigasyon. Hindi po chismis kasi yung 5 congressman inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson and Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Maging ang singer, actor at composer na si Andrew E. umano'y nakatanggap rin ng 68 million pesos na talent fee. Nakiusap pa raw siyang babaan ang halaga, ngunit idineklara pa rin ang orihinal na halaga. Minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. Hinamon niya si Lacson na pangunahan o suportahan ng isang Senate inquiry, kabilang ang forensic examination ng mga digital records at verifikasyon ng pinagmula ng mga mensahe upang tuluyang mabatid ang katotohanan. Ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba may facts? These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano date na ngayon? 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng mga nabanggit na opisyal hinggil sa isyu. Sa gitna naman ng mabibigat na paratang, iginit ni Erice, kung walang itinatago, walang dapat ikatakot sa isang investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.